si Bonjing Remulla. Di ba? Ako ang pasimuno. Lahat pasimuno sa pambubuska sa mga yawa. Kung natatandaan ninyo, last year, sinabi ko sa inyo, mga kababayan, na si Boying ay may Lulu Kikimimiyayaya. Okay? At mukhang naghihingalo na. Okay, here's the thing, pating, mga palangga. Kinig na lang ako habang working, sabi ni Yancy. Makinig na lang kayo. Abangan nyo sa ating podcast sa Spotify. At kung kayo ay busy siguro, no, later on, i-announce ko dito. Yung audio ko, yung bunganga ko, yung nganga bells ko. Dapat kahit nagda-drive kayo, kung ano man, na-review yung nganga bells ko para sa katotohanan. Okay, balik tayo kay Remulla. Okay? Hello. Okay, Zorro, how are you? Kita niyo naman ang props ko. Nakita ko po. Anyway, seriously, kahapon, nag-press conference itong si Remulla na mayroong, I'm trying, iniisip ko kung port catheter yung nandito. Pero usually kasi, ang placement ng port cath nandito sa left or right. Pero meron siyang dito malaking band-aid and everything, parang plaster, di sa jugular vein niya. So, I'm not sure kung ano ba yun, kung baka sinakmal siya ni Dracula. Sinipsip yung dugo niya, hindi ko alam. Di ba? Nakita niyo yung kanyang paghihingalo sa press conference niya. At kanina, nakita ko mukhang naghihingalo din siya nandoon sa pag-alis ni Kuting papuntang Australia at wala si Inday Sara. Okay? Teka muna, isa news blackout sa Imus Cavite pero meron nagsasabi na malala na daw talaga ang kalagayan niya. Yes, ito naman mga palaga. Okay, Remulla, sasagutin kita sa mga hanash mo. Okay? So last year, sinabi ko sa inyo at nag-viral yun na may sakit siya na malala ang kanyang karamdaman ayon sa ating mga Juting Jahas. Jen, Maxine, Chicago, thank you for your love. Mga kababayan, hindi siya public servant, di ba? Siya ay ahas servant. Si Remulla ay isang nagsiservisyo kay Jutang Ginines Lisa Ahas Mugs. Hindi siya nagsiservisyo sa publiko. So, nung in-expose ko sa inyo na si Remulla ay may sakit at malala at nagre-recuperate o nagpapagaling, nagkamali ba ako? Tama. Kasi kahapon, nung nag-speech nga siya, nag-press conference siya, hinahabol niya yung paghinga niya. Parang hindi na siya katulad nung dati na, na matika, not matikas eh. Yung normal lang, kahit ang edad niya ay 62 years old na raw siya, kaya ang sabi niya, nagde-deteriorate din or, yung ating katawan. It's true na nag-deteriorate ang ating mga katawan. Kahit nga 50 ka pa lang, pwede ka mag-deteriorate, pwede kang bumagsak ng sa resistensya mo or you know what I mean. At sabi ko nga, lahat naman tayo, swerte ka na lang kung matutsugi ka ng hanggang 95 o 100 na hindi ka nagkakasakit o hindi mo nararamdaman yung mga katulad ng mga nararamdaman ng mga bata pa lang 60-70 nagkakaroon ng mga heart attack or what's something. So dun sa press ko niya mga palangga, ang sabi doon, ang tanong, I think tinanong siya or binanggit niya na yung lumalabas na issue na kontrobersya sa kanya na siya ay malapit na matsugi o may sakit na ay mga mahilig lang daw sa marites. Buha ka ng ina ka pala, Bonjing eh. Paano naging marites? May sapak-sapak ka na, sabi ko nga dito na plaster or malaking band-aid o whatever gasa dito na parang ang sinakmal ni Dracula. Diba? Sagutin mo nga itong FBI. Anak ko. Sabi mo, busy ako, binubol siya kayo mga buha ka ng ina eh. Sagutin mo. Ayan, yan. Anyway, mga palangga. Jutang Ginina ka pala eh. Remulla. Masakit ba ang mura? Jutang Ginina, paano ako magmamarites? Ang marites chismis. Walang katotohanan. Inamin mo mismo na nag-recuperate ka, nagpapagaling ka, na ginayupak ka ng 2 buwan. Okay? At ang sinasabi mo, nagpagaling ka dahil sa iyong bypass, okay, fine. Statement mo yan eh.
Ba't tama ako na nagpapagaling ka at nagsusweldo ka sa pera ng bayan, sinabi mo 2 buwan. Mahigit pa. Mahigit pa kasi nagpakita ka ng picture noong December na mukhang isang bulate na lang, na matabang bulate ang hindi pumipirma sa'yo nung nagpakita ka noong December 25 na kasama mo ang iyong mga pamilya. Hindi ako nagmamarites. Ba't ako magmamarites sa'yo? Ang marites yung ginagawa ni Lisa Smugs na pagbabayad sa mga trolls o kani-kaninong kabukahan niya para sumira sa kredibilidad ko. Hoy! Tangina niyong lahat, kahit anong gawin niyo, hindi niya masisira ang aking alindog. Di ba? Kanang balance pala. Gigil-gil ako gabi kanina. Di ba? Ang taong nagsasabi ng katotohanan ay hindi niyo masisira. Kahit ano pa ang anong gawin ninyo, mga yawa ka mo. Ikaw, Bonjing, sabi mo, mahilig magmarites at syempre sabi niya maraming parang maraming gustong kumuha ng pwesto niya or naiinggit sa pwesto niya. Ano ako magdi-DOJ? Gumawa ako ng chika boom boom para mag-agawin ng pwesto mo or something? Anong kadyutahan niyan? So, tama ako, tumpak na ikaw ay nakaratay sa kama. Dahil inamin niyo mismo na nagre-recuperate ka. Ano ba ibig sabihin ng recuperation? Nagpapagaling. Marites ba yan? The point here, ang sinasabi mo sa press con mo, na natural lang na magkakasakit ang isang tao na tumatanda. Tama. Natural lang na magkasakit ang taong tumatanda. Even ang mga bata ay nagkakasakit. The point is, ikaw ay pasweldo ng bayan na ginagago, binababoy at pinagloloko mo. At sinabi mo rin sa press conference mo na kahit nagre-recuperate ka, work from home ka, ay putang ina, paano ka magpapangsyon ng jutak mo? Ha? Nasa bahay ka, sumisweldo ka, tapos nakaratay ka sa bed. Kasi, kaya hindi ka pa tinatanggal-tanggal ni Lisa Smugs kasi gusto niyong sabihin na si Maharlika ay fake news. Pero hindi ako fake news, mga kababayan. Galing sa bunganga ng mga giatay na 2 buwan siya nagpahinga, nag-recuperate at sumusweldo siya sa pera ng bayan. Yan ang katotohanan. So, sino ang nagpapatakbo ng DOJ? Eh di si Lisa Smugs. Hindi totoong ikaw. Paano ka magpapangsyon ng daming sinasaksak na gamot sa'yo? Kung may port card ka, syempre tatago mo yan. Diba? Ano ba yon? Diba? Para sa, ano ba ang line na nilalagay dito? You know, pag sinabi mong port catheter, ito ay, kung ikaw ay may karamdaman na lulukikimimia. So, ibig sabihin, yan ay nakaangkla lang dyan sa iyong pusong itim na in any moment, kailangan mo ng medisina, isasaksak ng bonggang-bongga, or kailangan mo ng blood transfusion, nandiyan siya na naka-ready na or something. Pero hindi ko pa ma-confirm yan kasi syempre naka-cover up ka. So nakita ko lang yung jugular plastic mo dito. So I don't know, I'm not sure kung ano, dito sa sa leg. Dito sa gilid. O yan, dito. Ito. Pansinin nyo, di ba? Andito ba? Okay, sa picture? Nakalagay ba dito sa brand? Wala. O, hindi. But anyway, chemo, yes, sabi ni Rowena Cruz. Yeah, port yun, walang mga palangga. May mga kabag-anak tayo, kaibigan tayo na nagkakasakit minsan. Sa right area pala niya, not left, sa right. Nagkikikimi mo. Sabi ni Zoro, nagkikikimo mo. Nagkikikimo mo. I mean, putang ina, pinaggagago tayo. Nakita ko humahangos ka eh. Wala namang masama kung aaminin niyo yung totoo sa taong bayan. Ang problema, masyado kayong suga pa sa power. Na dapat tinatanggal ka na at pinapalitan ka ng tao na functioning ang utak at physically fit. Eh, kitang-kita na humahangos ka o maghahabol ka ng hininga. At ang bilang isang Department of Justice Secretary, ang trabaho niyan eh talagang pangmalupitan. Pero paano ka nga magtatrabaho ng pangmalupitan? Kasi ang tinatarget nyo is si Pastor Kibuloy based sa inyong statement at si Congressman Arnie Teves. Diba? Dahil hindi ka matanggal-tanggal yan, dahil hindi ka naman nagpapatakbo eh, kundi ang buha ka ng inang Lisa Smugs na ito. May central line by report for chemo. Sabi ni Adele Lester. Okay?
Huwag na kayong tumaya sa lottery, sayang ang, sabi ni Ecolisa, very pale siya, parang walang dugo. Sabi ko nga, sinipsip ni Dracula eh. Merlita, sinipsip nga ni Dracula ang jutang din ng dugo niya. Very pale, di ba? Ang itsura niya, parang kulay papel na basta, pale. Sabi ko nga, sabi nga natin mga kababayan, tama agad sa Lignites. Walang, totoo naman na lahat naman, hindi naman natin hinihingi na lahat tayo ay, magkasakit. Pero darating tayo dyan. Ako nga, 3 years ago, I had an operation. Okay, pero hindi ko sinabi yan sa inyo kasi ayoko magpakaawa. Ay, kaluoy man si Marlica. But this is a mild operation. Anyway, nalagpasan ko yon ng bonggang-bongga. Alam mo yon, sa stone lang naman yon. Kasi masyadong masyokaw din ang lola ninyo. Anyway, karma is real. So ngayon, mga kapalangga, ang sinasabi niya, natuloy-tuloy daw yung trabaho niya. Paano ka nagtuloy-tuloy ng trabaho kung nagpapagaling ka? Bakit hindi ka mag-resign? Bakit? Hindi pa ba tapos ang kontrata nyo ang agenda nyo ni Lisa, ni Tambaloslos sa inyong mga illegal activities? Taga Cavite kami, hindi na napalitan ang mga remulya, sabi ni Gabriel Lambohon. Sabi ni Bubbles TV, si Atty. Trixie pala inalis sa karambola, hiningi daw ang ulo niya na taga-government. Si Lisa ang humingi ng ulo ni Trixie, wala nang iba. Alright? So ngayon, remulya, kung ako sa'yo, kung ikaw mahal mo yung sarili mo, okay, mahal mo ang health mo, mag-resign ka. Pero alam ko hindi ka pa magre-resign, pero darating tayo dyan. Hindi ka magtatagal dyan. Dahil unang-una, hindi magtatagal si Kuting. Yung ilong mo, yung breathing pattern mo, bagsak na. Diba? Baka nag-oxygen ka pa eh. Dahil sa breathing pattern mo, kahit na walang medical background ang taong tumingin sa'yo, naghahabol hininga ka. Naghahabol hininga ka. Ngayon, kailangan ba namin ito ligsain? Pakialaman natin ng health mo? Of course! Kasi sumasweldo ko sa pera ng bayan. At kung sinasabing Marites ha, hindi ako si Marites, si Maharlika ako. Iatay ang yawa. Sarap junggulin eh. So ngayon ba doon sa press ko niya, ang umiikot doon ng pinag-uusapan kung paano habulin si Pastor Quiboloy at saka si Arnie Teves. So again, sino ang author nito? Ang author nito, taga Malacanang. Ito, yung butod. Kaya mamaya, kukulaan tayo ng mangulam. Okay? Yung hinayupak na yan, mga budo niya, mga sex-sex, chuba-chuchu niya. Ito, mag-orasyon kayo. Yung butod niya, palalaparin natin ng bonggang-bongga. Okay. Ngayon, ano pa mga chika-chika niya? So, tama ako, mali. Tama ba si Maharlika na si Boying ay malala na? Alam mo, sa sobrang kasinungalingan mo, hindi mo kayang takasan si kamatayan. Okay? Sa sobrang sinungaling mo, hindi mo kasi itago ang nararamdaman. Natural lang, again, na magkakasakit ang katulad mong majitim ang budhi. Pero huwag ka magsinungaling na ako'y nagmamarites. Diba? 2 buwan ka nawala, niha-niho. Nag-announce ka ba na unang-una, nag-anunsyo ka ba sa mga tao na ako po si Bonjing Remulla, magpapagaling po ako ng 2 buwan kasi kailangan ko po gumaling. Ako po ay galing sa bypass chuchu. Kailangan ko magpahinga. Nag-announce ba kayo sa taong bayan? Hindi, mga buwaka ng ina nyo. So anong tawag dyan? Panloloko. Panggagago. Habang hinihigop, nilalamon nyo ang pera ng bayan, binababoy nyo ang tao sa inyong panglilinlang. Hindi yan pagmamarites. Pagkikritiko yan, pagkikritisismo, criticize sa mga taong gobyerno na katulad ninyo na binababoy nyo ang pera ng bayan at nilalamon nyo ang pera naming lahat. Yan ang punto de vista. Wala kaming pakialam kung magkasakit ka, kung ikaw ay ordinaryong citizen na tahimik ka. Kaso hinahawakan mo ang Department of Justice. At ilan ba ang sangay na under sa'yo, katulad sa immigration? Kaya pala nagkaletsi-letsi dyan sa immigration, nagkapeste-peste yung mga pila ng mga tao na hindi na makontrol sa sobrang dami dahil ikaw ay nag-recuperate. That's my point.
So kung ordinaryong citizen ka o retired o whatsoever na nagkakasakit ka, bakit kailangan naming pakialaman yung sakit ng isang tao? Hindi yan, wala kaming pakialam sa sakit ng mga tao. Ang pinakaalaman namin, nasaan kang yawa ka. So coming from your mouth, kahapon, 2 months ka, sumweldo sa kaba ng bayan habang nakaratay ka sa bed. See that? Yawa. Mga hinayupa. Oh. Sabi ni Martha, si Bonjing hinihila na ng lupa, puro kademonyahan pa rin. Exactly! Diba? Lulunukin ka na lang, lalamunin ka na lang ng lupa, puro ka pa sinungalingan. Ako pa ngayon, o kami pa ang pagbibintangan yung marites. Sinabi ko naman talaga na ikaw ay malala ang sakit. Nag-recuperate. Kung hindi malala ang sakit mo, kung okay ka, kung mild ka, ang sakit na trangkaso or sipon-sipon lang dong. Kahit 2 araw, o sabihin na natin, 1 linggo magaling ka na. Like ako, nakita nag-ubo-ubo ako, pero boljak pa rin ako ng boljak. May sipon-sipon ako. So, mild lang yon. Nakakapagbunganga pa rin ako eh. So, ibig sabihin, humiga ka sa kama, humiga ka sa bed mo for 2 months. So, ibig sabihin, hindi ka nagpahinga ka eh. Diba, binaboy mo yung pera ng bayan, pinapasweldo ka, hindi ka man lang nag-leave. In-announce mo ba na nag-leave ka sa amin? Tapos kami pa ngayon na may kasalanan, marites pa at may interesante kami, o ako ba, kung sino man pinagbibintangan mo, interesante sa pwesto mo na nainggit. Or, ba't ako maiinggit sa kademonyohan ninyo? Hindi nakakainggit ang mga satanas na katulad ninyo. Yan ang isalaksak nyo sa bunga. Yawa mo. Oy, sabi niya sorted DNA, tayo sa private company, pag may sakit na, i-advise tayo na mag-resign. Kasi expense na lang. Tapos sa mga inayupak na ito, tanggap ng perang hindi sa kanya. Leche, buwisi talaga ang sarap ng buhay. Sabi niya, exactly my point. Ang ordinary worker sa isang kumpanya, di ba? Hindi ka pwede mag-absent ng ganyang katagal. Unless, paliwanag mo or, malupit yung inahawakan mong posisyon. At nasa naman yan? Nasa agreement naman yan ng boss mo o ng owner ng company. Pero kasi ito mga palangga, we're talking about the public funds. Sino nagpagasto sa'yo? Oh, malalang pera naman ng bayan. Kapal na mukha ng putang ina. Oh, PRRD, gorgori ng ICC, napanood nyo ba? Yung recent na press ko ni Pangulong Duterte. Oh, pero bago tayo magnangak-ngak, basahin muna natin yung balita. Kasi samot-sari ito eh. Ito, February, kahapon ito. Duterte, nagbagong isip pabor sa Chacha. Matapos ang mga naunang pahayag ng pagtutol sa charter change o Chacha, tila nagbago na ang tono ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabing susuportahan niya ang pagbabago sa konstitusyon kung hindi pa lalawigin ang termino ng mga nakaluklok na opisyal ng gobyerno ngayon. Sa ginanap na prayer rally sa Cebu nitong linggo ng gabi, sinabi ni Duterte sa harap ng mga tao na wala siyang problema sa Chacha hanggat walang nakalaan na interes dito. Vested interest ni Kuting. Sinabi ng dating Pangulo na susuportahan niya ang pagbabago ng konstitusyon tungkol sa economic provision, maging sa term ng presidente. Subalit, ito dapat hindi dapat ito pabor sa kasalukuyang leader ng bansa o mga namamahala, okay? Hindi rin siya tutol sa panukalang papapalit ng konstitusyon kung mangangako si Pangulong Bangag na Bangag Jr. sa taong bayan na hindi siya tatakbo sa susunod na halalan. Idinagdag pa ni Pangulong Duterte na anuman ang hakbang para palitan ang konstitusyon para sa term extension ng mga kasalukuyang nakaupo sa gobyerno. Okay, nasagot na natin yan, yung tungkol sa kanyang pagbago ng tone. Okay, you know that already. Pero ngayon, nagsalita na naman si Kuting. Si Pangulong Duterte sa kanyang press con na pinaninindigan niya nga itong charter change na ito na dapat hindi magbenepisyo ang incumbent or kasalukuyang presidente katulad ni Kuting. Kung gusto niyang baguhin ang konstitusyon, kung gusto niya baguhin ang term limits, hindi dapat makikinabang yung mga nakaupo ngayon. Yung susunod para fair and square. Pero alam naman natin na hindi naman talaga yun ang intensyon nila, kundi para sa vested interest ng buwaka ng inang Marcos Jr. at Lisa As na butod na naman, nakita ko kanina, nakaputi pang buwaka ng ina